Pag sinabi po natin na oil crisis, maliwanag din po ang sinabi ni Secretary Sharon Garin ng DOE. Na sa ngayon ay hindi pa kinukonsidera na mayroon tayong oil crisis. Parang hanggang ngayon, nagdedebate pa tayo kung nasa crisis tayo o hindi tayo sa crisis. 120% ang itinaas. Ano pong explanation? Mr. Chair, Pwedeng tinuturo-turo nyo kami. Hindi nyo pwedeng sinasabi, makinig kayo. Magandang araw mga kabayan. Ito na nga, galit na nga yung mga senador dahil sa patuloy na pagiging sinungaling ng nakaupo ngayon sa pwesto. Pati itong Department of Energy, na mukhang wala po silang contingency plan para po sa krisis na parating o nangyayari na ngayon na pilit pa rin nila dinideny. Walang oil crisis, pero para sa mga senador, ang pagtaas ng presyo na halos doble na, ito po ay patunay na nagkakaroon na po ng oil crisis. At sa buong Asian countries, Pilipinas po ang nangunguna, mga kababayan. Pero ang sasabihin lang ni Claire Castro, mga kababayan, wala pa tayong crisis. Walang crisis. Tingnan niyo po yung presyo ngayon ng crude at gasolina. Yung piso bagsak na po. Pinakamataas. At ito po yung nangyayari ay nangyari lamang sa Marcos administration. 60.3 na po ang palitan ng $1 sa piso. So kumbaga ito na po yung pinaka mahinang piso ngayon na nangyayari sa buong history ng Pilipinas, mga kababayan natin. Kaya ano pa? Ano pa yung purpose ni Bongbong Marcos? Wala na, no? At kita nyo naman ngayon kung ano po yung kanilang ginagawang aksyon. Crisis na nga, tila ba pabagal-bagal pa yung nakaupo sa gobyerno natin na kailangan pa magwala, kailangan pa magalit ang ilang mga senador. Pero yung House of Representatives, alam mo kung saan sila busy. Busy po sila sa pagpapa-impeach kay Vice President Sara. Yung mga senador natin ay busy po sa pag-iisip kung ano ang pwedeng gawin para sana magkaroon lamang ng alternatibong aksyon ang gobyerno natin dahil sa mga nangyayaring krisis ngayon. Of course, sa giyera po ng gitnang silangan at hindi nila maidideny na talagang magkakaroon ng krisis tayo. Apektado po ang pati pagkain, presyo ng pagkain, tubig, kuryente, tataas yan. Siguraduhin po natin. Tapos ang mga nasa House of Representatives, itong mga ito, priority pa rin nila. Yung impeachment ni Bibi Sara, bukas may impeachment na naman sila. So, sila lang yung kumikita, no? Pera-pera pa rin. Dahil alam natin, itong impeachment ni Bibi Sara, bayad po yung mga hinayupak na ito na miyembro ng Kangaroo Court. Anyway, punta na tayo dito sa diskusyon ni Senator Marcolita. Punta rin tayo sa diskusyon ni Senator Gatchalian. Of course, ang gusto kong unahin, mga kababayan natin, ay walang iba Kasi kundi wala ang si inyong- Loren Ligarta. Unahin natin si Loren Ligarta na medyo galit talaga. DOE Secretary Wala dito nandito siya last week. Hindi pwedeng tinuturo-turo nyo kami. Tama. Hindi nyo pwedeng sinasabi, makinig kayo. Huwag kayo nagpapalusot dito, ha? Sinasabi nyo, yung letter na sa inyo Tapos nag-break kayo. Double jeopardy. Hindi pwede yun. Sorry, hindi po kami papayag nun. Kung alam po namin hindi kami mag-break, tama po ang chair. Tinan mo nga, mag-break. Gusto nyo Holy Week, magtrabaho tayo dito Darating lahat ng secretary. Record. And So tama yan, dapat magtrabaho, dapat darating lahat ng mga sekretary kahit Holy Week. Dahil po sa nagkakaroon tayo ng krisis ngayon, di ba? Ang dami naman ang pahinga ninyo So ito mga kababayan po natin, makikita natin kapag itong si Loren Ligarta is tumayo na, ibig sabihin galit yan. At kapag galit yan at pinaglalaban niya, ibig sabihin nasa tama po sila. I would like to propose, Mr. Chair, una, thank you. I believe that the defense establishment must be represented. I know that they were invited yesterday. Are they here? DND? Nandiyan po, si Yusek. Okay, thank you very much. I would just like to put on the table, Mr. Chair, ang mga binabanggit po ng mga ahensya ng gobyerno, yung mga plano. Importante po, it is done in record time. At ang pinakamahalaga ay alamin magkano ba ang continuing appropriations sa GAA 2025 na maaring gamitin ngayon sa krisis. Pangalawa, ano ba ang nakaprovide sa GAA 2026 na pwedeng gamitin para sa
krisis na ito. Wag na tayo lost in translation or nagmamaang-maangan na may krisis. Until we define it as a crisis, we will not act in record time to save our people. So, each agency represented here must act as if we are in a crisis because we are in a crisis. Magagalit po yan, Madam Ligarda, si Claire Castro, kapag paulit-ulit niyo pong sasabihin na we are in crisis. We are in crisis. Bawal yon dahil walang crisis nga po, sabi ni Claire Castro, Madam. Anybody who says, chill lang tayo, wala namang krisis. No. Halintulad ko sa climate crisis. Not now. If we never admit there's a climate crisis, we will not take care of our climate and environment. If we do not admit that there's a crisis in the Middle East affecting our OFWs and their families, affecting the prices of our petroleum products, energy, food prices, transport, and displacing millions of Filipinos, the agencies will not act with urgency. And so that is what I put on the table. And what I would like to hear, Mr. Chair, is magkano ang pondong available? Hindi promise ha, hindi saro na walang NCA. From continuing appropriations in GAA 2025, and how much was appropriated? Because of course, we did not know there was going to be a crisis of soft, meaning assistance to fisher folks and farmers, contingency fund. The Dream Fund can be used. Hindi naman yan lang sa bagyo. Yan ay pwede rin gamitin. But if we have appropriated it in GAA 2026, may pera na ba? And I know we don't have money yet because even DP... Yan ang problema, mga kababayan po natin. Nasa crisis pa tayo. Plano ni Bongbong Marcos na mamudmud ng ayuda. Nag-utos na nga eh. Pinagmamayabang niya, no, na kaya niyang magbigay ng ayuda. Eh ngayon ang tanong, sabi nga ni Senator Loren Licarta, may pera ba tayo? Yun ang napakalaking problema. Dahil puro lang tinikal pagmamayabang ang nakaupo sa pwesto na ngayon. Puro FLR ang mangyayari niyan. PWH projects are all FLR. So DBM must explain that as well. So every agency, whether agriculture or DMW or DOE, DOLE, yes. How do we cushion the impact? I lay that as my premise, Mr. Chair, and you being the chairman of the Committee on Finance, because we can have all these PowerPoints, pero pag kumakalam ang tiyan ng mga mangingisda, ng mga drivers, ng mga sa transport sector, ng lahat, ang dating middle class ay ngayon lower class na at hirap. So gusto natin makita ang pag-translate ng mga PowerPoint na yan na ginawa sa mga air-condition na tanggapan into actual jobs created, actual food on the table of every affected Filipino family. And I will ask, I need to know the answer. Dapat to on the ground ha, on the ground. Hindi tayo parang budget hearing tapos prospective. Paliwanag ng DTI, paliwanag ng DA, paliwanag ng DOE, paliwanag ng DBM, ipaliwanag ng lahat kung paano at ilan ang mapapakain natin. Kamukha sinabi, 40,000 farmers and fisher folks ang matutulungan na subsidiya. Alam naman ng expert natin sa agrikultura at fisheries, hindi lang 40,000. Yung iba, hahayaan na lang natin mamatay. Iyon ang punto, mga kababayan po natin. Kagaya ng pamumudmud ngayon ng ayuda nila. So, nabigyan yung iba. Paano yung iba? Na unang nagpalista, hindi nasama sa listahan. Tapos sabihin mag-second batch na lang kayo. So, ano sinasabi nga dito ni Loren Licarta? Ang nilalabas nila ng numero, hindi lang naman yun eh. Maliit lang po yun.
marami pa po yung nangangailangan din ng tulong. Kaya itong ginagawa ni Bongbong Marcos, mga kababayan po natin, na halos photo ops lang, dapat maging pantay-pantay ang kanilang ginagawang pamumudmod ng ayuda. Yung mga nangangailangan din. Tapos sinasabi nila marami tayong pera. Di ba? Mantakin mo ito Nakarang araw, o kahapon nata yun, sinasabi nila, sinalubong ni Bongbong Marcos, yung mga OFW, nabigyan daw po sila ng tulong ng ayuda. Ngayong araw, may mga nagrereklamo, dumating galing ng Saudi Arabia. Wala si Bongbong Marcos na sumalubong. Wala yung DMW. Kaya wala po silang natanggap na ayuda. So, ibig sabihin, photo ops lang yung ginawa ni Bongbong Marcos na may payakap-yakap pa sa isang kunwaring OFW na bayaran naman. Kaya, dapat pantay-pantay. Kung sino nangailangan, bigyan mo lahat. O magutom? That's my opening statement pa lang at gusto ko malaman ang maliwanag on the ground na kasagutan. At isa pa, Mr. Chair, sigurado akong natanong mo na o tatanungin mo. Anong mga pondo sa 2025 ang hindi nagagamit na pwedeng wag na ito? Ano sa 2026 na tatawagin nating I'll call a spade, luho na travel, party-party, Bongbong yun, kay Lisa yun. cancelin lahat yan. Yun. Tama yan. Kaya bantayan mo po, Senator Loren Ligarda. Yung mga party-party po nila, pa-concert-concert sa Malacanang. Dapat i-call out mo yan. Sabihin mo, tangina nyo, itigil nyo yung pa-party-party nyo dyan sa Malacanang. Yung pa-travel-travel nyo na ang dami nyo. 1 dosina, 2 dosina, 50 pa kayo nagta-travel. Pera naman ng taong bayan. So itigil nyo yan. Yung pa-party-party every Saturday. Tanungin mo si Lisa Marcos, ay party-party dyan sa Golden Verge. Okay. So puntahan naman natin mga kababayan, Senator Marcolita. Bakit po 120% ang itinaas? Ano po ang explanation? Grabe no. 120% na ang tinaas. Kanina yung pinakita nating chart, ito kanina So yung chart na, kamot si Bongbong Marcos Yung chart na pinakita natin, 97% pa lang yan ang tinaas. So, sa record ni Senator Marcolita, 120% na ang tinaas ng petroleum product. Mr. Chair, the upward push is because of the cost, the price of fuel, Mr. Chair, and because there's a increase in price of fuel, and then there's uncertainty in the infrastructure of the oil industry internationally. Yung logistics tumaas, tapos yung insurance tumaas na rin kasi natatakot na rin silang magpagamit ng vessel nila or crossing that, traversing, no? So, tumaas lahat. That's a component, all the logistics, insurance, mga lahat po, Mr. Chair. Did the government initiate an inquiry, for example, from the players, oil players, kung yung 120% is reasonable? Mr. Chair, we have talked to the oil companies and we constantly monitor their prices and also the international prices and also all the trend on the logistics and insurance. Tumataas talaga and it within range naman yung increase ng pump prices natin, Mr. Chair. Mr. Chair, ang ibig ko sabihin, nung sinabi po nila na talagang ganito ang itataas, 120%, did we take their statement as gospel truth right away? Mr. Chair, how it is it's a deregulated industry. So Grabe no mga kababayan natin no. Nagmumukhang tanga-tanga yung secretary ng Department of Energy. Mantakin mo, hirap na hirap po siya magpaliwanag. No. May datos po sila, mga kababayan po natin. Ano, computer nasa harap niya. Tapos hirap na hirap siya magpaliwanag sa napakasimpleng inquiry ng isang Senator Marcolita. ang monitoring ng DOE lang yung ginagawa niya on checking what their prices as. Yes, sir. It is within the range na kinakalculate din ng DOE, Mr. Chair. Mr. Chair, kasi po, ang alam ko, ang pinakamalaking refineries sa buong mundo, yung Rotterdam refineries. At meron po yan mga tangke na nakabalagbag sa Singapore. Marami po yan.
Pati Petronas po, the second largest in the world. May mga tangke po siya sa Singapore. Nag-check po kasi ako, Mr. Chair. Halimbawa po, yung sa Rotterdam Refinery, kung halimbawa FOB price po, 570 US dollars per metric ton. Ang isang metric ton po is 1,180 liters. So kinuwento ko po yon, kasama na po yung itinatawag silang MAPS, yung means of Platts Singapore, which is $1.71. Yung 15 po, ito yung transport, ano? I-multiply natin ng 60 pesos, ito po yung peso to US, 1 US dollar. At dinivide ko ng 1,180 para po makuha natin yung landed cost. Alam po nito, it's only $29 at 29 pesos 83 centavos. At number Kapag 20, sinama po natin, kahit hindi natin alisin ang excise, VAT, may importation, distribution, storage, broker fees, SGS survey, 2% CME, ito po yung coconut methyl, at saka VAT differential, which is actually 15 pesos and 51 cents. 45 pesos lang po yun eh. So, ang sinasabi ko po, Mr. Chair, bakit hindi po tayo, kasi po narinig ko, sinasabi nyo kanina, nakipag-usap kayo sa South Korea, nakipag-usap kayo sa China, nakipag-usap kayo sa Japan. Kala ko ba galit sila sa China? Bakit sila nakikiusap ngayon sa China? Bakit hindi po ang gawin ng PNOC, direkta po tayong pumunta, magitan ng vessel natin, magpakarga tayo sa Singapore. O hindi po dadaan yun ng Strait of Hormuz. Mr. Chair, yun po yung ginagawa ng PNOC. We are actually directly contacting possible suppliers in the US, South America, and North America. Lahat po, in-explore naman yan eh. But on average talaga na ang gusto namin mag-diversify para hindi lang galing dito sa Middle East yung source natin, ano. Pero ang isang issue din na why there's a limitation on the US source or on the other side, medyo 30-45 days kasi yung delivery. So may mga logistical but based on what are the offers to us, kasi fina-farm out yun yung offer ng PNOC, ang mga presyo, Mr. Chair, abot ng mga $200 per barrel eh. Madabang sinasabi ko po, ay yung mga tangke na nandun sa Singapore. Dalawang malalaking refinery sa mundo, Rotterdam Refinery at saka yung Petronas ng Malaysia. Pareho po silang may tangke. Kapag ka po ang pinag-usapan natin, yung Petronas Malaysia Refinery, yun po CIF, hindi POB. Kaya 640 US dollars per metric ton. Alam po niyo yung kwenta ko ron, 32 pesos and 63 centavos. Isama natin po yung additional cost. Huwag na po natin ialisin ang excise, VAT, and so on and so forth. 15.51, ang magiging presyo, mahal lang ng konti, 48 pesos per liter. Bakit po sinasabi natin, kinakausap natin ang Amerika, o sa Caribbean, kung ano man yung gusto nyo kausapin, South Korea, or ang sinasabi ko po, nasa Singapore po yung mga tangke. Pwede po natin i-dispatch ang diesel natin, diesel tank transaction lang po pinag-uusapan natin eh. Nakapagtarong po ako sa kaibigan sa mga industry sa Singapore. Kaya ko po nakuha itong ganitong mga data. Kaya po tinatanong ko sa inyo, paano po nangyari? Ang sabi ng Pangulo 2 weeks ago, meron po tayong about 50 to 60 days. 2 weeks lang po nangyari. Meron pa po tayong stock. Bakit sumipa po ng 120%? Yun po yung Grabe, no? So, mantakin yung mga kababayan po natin, sumipa ng 120% ang crude at gasolina sa atin. Yan nga, sinasabi ni Senator Marcolita, sinabi pa ni Bongbong Marcos na mayroon pa tayong supply. 60 days pa. Tapos ngayon, mga kababayan po natin, ipinagmamayabang po nila na walang krisis daw po sa produktong petroleum sa ating bansa. Pero si Bongbong Marcos bumuo na ng crisis committee. So talagang ang namumuno ngayon sa ating gobyerno, hindi lang questionable yung kanilang kakayanan na pamunuan yung ating bansa. Alam nyo mga kababayan po natin, sila po ay mga sinungaling. Sila po ay mahilig mag-imbento ng kung ano-anong kwento para malihis nilang isyo. Itong mga supporter ni Bongbong Marcos, sa totoo lang mga kababayan po natin, ay talagang mga uto-uto. Kasi tingnan mo ha, naniniwala sila sa panluloko ni Bongbong Marcos. Ito may plano sila.
no, kukuha daw sila ng produktong petroleum. 1 million barrels ng krudo planong bilhin para sa 5-day buffer ng bansa. 5 days lang po na extra ang gustong bilhin ng Department of Energy. At mga kababayan, plano pa lang yan. Yung problema kasi, aminado din naman kasi yung Department of Energy na wala po tayong storage. Yun ang problema sa ating bansa. Wala rin po tayong storage na punduhan na mga crude at gasolina. Siyempre, kung ibang bansa ay ang dami nilang stock, kagaya sa Japan, di ba? Kaya walang pagtaas sa Japan kasi ang dami pa nilang supply. Sa Amerika walang pagtaas dahil ang dami pa nilang supply. Kung tumaas man, napakakaunti lang yung tumaas. Pero sa atin talaga, dahil wala po tayong reserve, tapos talagang wala tayong gasolina wala tayong crudo galing sa ibang bansa pa binibili pa Kaya ito yung kawawa ngayon. Kaya asahan po natin yung pagtaas nito sunod-sunod na kagaya ng mga pangunahing bilihin. Ang kuryente, nako, yung dating kuryente natin siguro na 2,400 lang or 3,000, baka magiging 4,000 or 5,000 na. Magiging kasabay ito sa pagtaas ng crude at gasolina. Okay? So sa ating pagpapatuloy mga kababayan po natin, ito puntahan natin. Naglabas ng bagong order ang MMDA. So wala nang coding-coding yung mga trackers, yung mga tankers. So okay yan para mabigyan ng supply, lalong-lalo na po yung mga ilang lugar, ito pa sinasabi nila, na walang crisis daw mga kababayan po natin. Pero yung ibang lugar sa Pilipinas, wala nang gasolina, wala nang krudo. Yung iba, sarado na. Tapos bubukas naman kinabukasan pag dumating yung bagong tangke nila. Dahil yun nga, sinasabing kulang. Pero ang gustong palabasin ng gobyerno ni Bongbong Marcos, wala po tayo sa crisis. Pero wala nang supply. So far, manageable pa ang supply natin ng langis. Sabi naman ng Secretary ng Department of Energy. Ano yung manageable, mga kababayan natin? Kung manageable, edi dapat hindi ganun kataas. Actually, kung manageable, ibig sabihin maraming supply. So, yung problema talaga is yung presyo. Pero bakit sa Pilipinas lang, ganun kataas ang presyo? Bakit sa ibang Asian countries hindi naman? So, ang problema, I think nakikita ko ang problema, ay nasa gobyerno natin. Hindi nila nare-regulate ng maayos ang presyo ng produktong petroleum. Kasi, hindi problema yung supply, sabi nila. Maraming supply. Pero bakit sobrang taas? So, may supply, sobrang taas. Ibig sabihin, may problema yung pagbibigay ng presyo. So, bakit nila inaaprobahan? Ay, punta natin si Gatchalian, mga kabayan natin. Bakit po 120% ang itinaas? Ano po? Parang hanggang ngayon, nagdedebate pa tayo kung nasa crisis tayo o hindi tayo sa... Di ba? So bakit pa magdidebate na sa crisis? Crisis na nga po Yung problema kasi ayaw i-admit ng mga namumuno sa gobyerno. Ayaw nila i-admit crisis. Para sa amin, dito sa Senado, nasa crisis na tayo. Crisis na po. At kung kahit natitignan natin, meron tayong stock of 53 days sa gasoline at 46 days sa diesel, ang problema, hindi natin alam kung meron pa tayong dadating na stock after those days. And that alone, for me, is a crisis. Kung uncertain ang supply, kahit na meron tayong stock on land, pero hindi natin alam kung may dadating, para sa akin, crisis na yon. No? So, ang importante ngayon ay marinig namin sa inyong lahat yung inyong mga contingency plans and help us craft a national contingency plan. Yun ang kailangan namin dahil at the end of the day, sabi nga ni Senator Risa, kung kakailanganin ng supplemental budget, manggagaling rin yan sa Kongreso. Manggagaling rin dito yan. At kailangan namin malaman kung ano bang pupuntahan ng supplemental budget or additional budget. No, because we cannot just approve a supplemental budget or any other allocation of resources kung hindi namin alam kung ano yung contingency plans. No, that's why actually the committee took the initiative to give you 5 scenarios para mabuo yun. Dahil nakita namin iba-ibang agency, iba-iba yung scenarios. So, but we need So, iba-ibang agency, iba-ibang senaryo. Kasi iba-iba po silang bida-bida. Kanya-kanya po sila diskarte, kanya-kanya po silang pagnanakaw sa kabanang bayan. Ulitin ko lang mga kababayan po natin hindi na dapat ito dinideny ng gobyerno ni Bongbong Marcos.
na tayo po ay nasa krisis na. Sabihin na nila, ipaalam na po nila sa taong bayan na talagang may krisis na po sa ating bansa at dapat gumawa po sila ng aksyon. Itong pagtaas ng dolyar kontra piso, malaking impact din ito mga kababayan. Kasi ang lahat ng mga pangunahing produkto na imported o yung mga kagamitan na imported, sigurado tataas yan. So talagang may crisis po sa Pilipinas. At nakikita ko kahit buong mundo pero ang Pilipinas ang pinakatinamaan ngayon. Pilipinas yung pinakatinamaan ngayon. Dahil wala po tayong backup eh. Tapos yung gobyerno po natin, magnanakaw pa. Korap pa yung nasa gobyerno natin. Mantakin mo, ang dami nating pera kung tutuusin. Pero sana punta yung mali-malitang pera sa ilang mga magnanakaw na kongresista lang. Kaya kung tayo ay masyado tayong apektado, tayo mga ordinaryong Pilipino, apektado po tayo sa sobrang mahal ng bilihin. Siyempre dahil sa crude at gasolina, sila po actually ay hindi po sila apektado. Tayo lang ng mga Pilipino yung apektado. Sila po hindi apektado. Kaya dapat talaga magkaroon tayo ng matinong leader. Dapat magkaroon po tayo ng matapang, matalino at hindi bangag na leader. Mantakin mo, nag-i-speech sa mga guro. Biglang nagpasalamat dahil ang mga guro daw ay nagluto ng tunod-tunlad ng pansit. Ay nako, tatawa na lang natin mga kababayan. No? Yung mga moment na tayo po ay nanggigigil na. Tayo po ay nagkagalit na dito sa gobyernong ito. Na imbis unahin ang kapakanan ng taong bayan, abay inuuna pa rin ang kanilang personal na interes. Bakit ko nasabi yan? O ito, may schedule po sila na nilabas mga kababayan para sa impeachment na naman ni Inday Sara Duterte. Ayun o. So, bukas, yes, March 25, mayroon silang April 14, April 22, and April 29. So, talagang doble effort po sila. Todo effort po sila dahil sabi ng kanilang kaalyado na si Llamas ni Satanas, kailangan gumawa ng aksyon ang mga anti-Duterte or else matatalo sila sa 2028. So yung sinasabi ni Llamas, dapat sa 2026, maplansya na nila ang lahat. Matanggal nila si Sara. Kasi hanggat hindi daw nila matanggal si Sara, hindi sila mananalo sa 2028. So 2026 is yung moment daw po nila. Kaya good luck na lang sa kanila. Kaya ang panawagan din po natin sa lahat ng mga Duterte supporters, magkaisa rin po tayo. Kasi kung ang mga magnanakaw nagkakaisa, dapat tayo ay magkakaisa na mga ordinaryong Pilipino. Mantakin mo yung mga sinasabi ng mga anti-Duterte, yung mga mukhang pera. Ito, balita ko ha, di umano ha, nakatanggap ito ng mali-malitang pera. Sabi niya, ang bawat perma sa impeachment ni VP Sara ay hindi lang boto ng isang kongresista, kundi boses ng milyon-milyong Pilipino. Nako mga kabayan natin, dinadamay pa ang mga taga Surigao. Tandaan natin mga kabayan, ayaw ng mga Pilipino na ma-impeach si Sara. Ang gusto ng mga Pilipino, maging presidente si Sara Duterte. Kaya gusto nilang ma-impeach para hindi tumakbo, para hindi maging presidente. Yan naman ang purpose niyan. Actually, hindi pananagutan, hindi accountability yung kanilang gusto. Kasi kung accountability talaga, pananagutan, dapat ipakulong mo para panagutan niya yung kasalanan. Pero impeachment, yan po is ang purpose para hindi makatakbo si Vice President Sara. At dapat hindi tayo papayag yan. Dapat magkaisa tayo. Dapat manindigan tayo sa kanilang masamang plano laban kay Vice President Sara. Lahat po tayo makabayan natin. Dahil kung magkapatuloy talaga na si Bongbong Marcos pa rin, nakita nyo naman ha, si Bongbong Marcos pa rin ang presidente hanggang 2020. Hindi ko lang alam kung anong mangyari sa ating bansa. Nakita nyo naman ha, crisis na. Sabihin na hindi crisis. Pero bumuo ng crisis committee. Tapos kapag in-interview, iba na po yung sinasabi. Yung mga hinahire niya ng mga tao, hanggang ngayon, hindi pa rin na-confirm. Hindi pa na-confirm or hindi pa dumaan sa committee on appointment. Kasi pag dumaan sa committee on appointment, sigurado hindi makakapasa. At bago tayo magtapos, palike naman ang video ito. Ito basahin ko lang. Dating kongresistang pumerma para ma-impeach si VP Sara na aksidente matapos sumalpok sa poste habang nagmumotor. Naku, mga kababayan po natin. Sana natuluyan. No? Yan po yung karma. Kumbaga,
nagpaparamdam na yung karma sa mga taong ito. Mukhang nagre-remind lang, o ikaw, hayop ka, ikaw pumirma ka sa impeachment ni VP Sara. Pera ng taong bayan, magkano yung napunta sa iyo, magkano yung ibinigay ni Martin Romualdez para sa impeachment ni Vice President Sara. Kaya nire-remind ka lang, no? Nire-remind lang kita, ibalik mo na yan. Sayang, no? Sana natupad na lang yung wish ni Miss Cara David dito sa mga buaya na ito. Hindi na pala ito kongresista, no? Itong si Pimentel, Johnny Pimentel. Dating Congressman Johnny Pimentel, ngayon naging gobernador pa. Iba talaga yung nagagawa ng pera. Kaya sa mga nasasakupan nito, mag-isip-isip naman kayo. Huwag kayo magpadala sa ayuda. Kasi ang ayuda na yan, matatanggap nyo naman yan. Kahit sino ang nakaupo sa pwesto. Pero ang importante ay hindi korap at magnanakaw. Yung mga ito na pumirma sa impeachment ni VP Sara, alam nila na malinis si VP Sara. At ang kanilang mga allegations sa impeachment ay puro haka-haka lamang. Again, mga kabayan, kailangan natin ng leader na matalino, matapang, may paninindigan. Again, itong presidente ngayon, nakita niyo naman, walang tamang pag-iisip at napaka-budol. So yun lang, maraming salamat at paki-like naman ng video ito. Maraming salamat. God bless everyone.